Sa makatuwid, ang pinaglingkuran ni Duterte ay hindi Pilipino, hindi kayo, kung hindi si Michael Yang ng China. Isa sa na-discover namin na mga impormasyon, ito ay naibigay sa akin noong 2016 ay yung bank accounts ni Duterte at ng kanyang pamilya. At ang nilalaman nito ay nakakagulat. Nakita namin na daang-daang milyon ang pumapasok sa mga accounts ni Duterte. Joint account si Sara Duterte at si Pangulong Duterte. Every 6 months, may pumapasok na dividendo galing kay Sammy Uy papunta sa accounts ni Duterte, ni Sara, Baste, Pulong at Hanilet. Lahat ito tumototal ng 40 to 55 million every 6 months. Buong pamilya ng Duterte ay kumikita. Dahil sa impeachment case ni Sara Duterte, ang mga bank accounts na ito ay lalabas at makikita ninyo na si Sammy Uy ay nagbibigay ng pera kay Sara Duterte at buong pamilyang Duterte. At yung iba't ibang pinagkakitaan nung isama na rito yung Sinovac na vaccine na tinubuan nila ng 2,000 piso bawat isang vial at umorder sila ng 50 million vials. Sa madaling salita, 100 billion pesos ang kinita sa isang transaksyon na ito. Hey, what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Mobs TV. Alright, so tayo nagbabalik ulit mga tol at ngayon ay gagawa na naman tayo ng isang reaction video at komentaryo at syempre ito pong ating pag-uusapan ngayon mga kababayan, no? Actually, matagal na nating napapansin mga tol, no, na itong si dating Senator Trillanes ang isa sa mga kritiko, no, ng mga Duterte. Matagal na nating sinasabi yan, pero madalas mga tol, no, hindi siya napapansin. Diba? Kasi nga, panay yung banat niya sa mga Duterte, no? At binubunyag niya ng maraming mga bagay-bagay, no? Pero marami rin kasi nga nadidisappoint, no, do sa kanyang ginagawa, lalong-lalo na nung panahon, no, ng mga Duterte. Pero eto nga ang mga nangyayari ngayon, no, lalong-lalo na yung ginawa nilang ginagawa mga paninira, no, sa ating Pangulong Bongbong Marcos, unti-unti, no, na-appreciate ng mga tao yung mga inilalabas nito ni dating Senator Trillanes. No, lalong-lalo na no nagkaroon ng hearing tungkol po nga diyan sa war on drugs sa Kongreso at sa Senado mga tol, di ba? At nakikita natin, no, halos muntik pa nga magsapakan tong dalawang to eh. Kayo po ba sa palagay ninyo mga kababayan, may kredibilidad yung mga sinasabi ni Senator Trillanes, dating Senator Trillanes, at alam naman nating lahat na ang totoong nagsampa ng kaso, no, sa ICC ay itong si Senator Trillanes. Diba? Siya yung nagsampa ng kaso eh. Nagtataka lang tayo, bakit itong mga DDS na to galit na galit kay Pangulong Bongbong Marcos? Alam niyo, sa totoo lang, sasabihin ko sa inyo, no, sa mga DDS, no, especially talaga ito, sa totoo lang, no, sa mga DDS, sa tingin ko napuno na sa inyo, no, ito nga ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya ganyan na yung mga naging hakbang niya, no? Kaya nga nakipag-cooperate na sa Interpol kasi naririndi rin yan eh, parang tao. No, tayo, mga ordinaryong tao, pagka lagi kang tahimik ka lang, lagi kang binabash ka, hanggang sa napupundi ka, o sige, tuluyan ko na kayo. No? Pero hindi nyo nakita kung sino talaga yung gumagalaw laban kay dating Pangulong Duterte, no? Kay Digong. Diba? Eto nga, si dating Senator Trillanes, at ngayon may inilabas siyang video mga tol, no, at sabay-sabay natin itong panoorin para malaman din ninyo, no, kung ano yung mga totoong nangyari noong panahon ng dating administrasyon, no, especially dyan nga po sa war on drugs. Okay, so bago natin yan umpisahan, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. Hey, shoutouts po maraming salamat sa suporta ninyo. Shoutouts dun sa mga subscribers natin dyan, sa mga patuloy na nakasuporta sa atin dyan,
no, doon sa mga nanonood sa atin. Shoutouts po sa inyo mga tol. Subscribe naman po ng ating channel sa mga bago pa lang po dyan. At huwag po kalimutang i-like po ang ating video. Malaking tulong po sa atin yan. Okay, so wag na natin patagalin to. Panoorin natin tong video na to mula po dito kay dating Senator Trillanes mga tol. Let's go. Piliting maniwala, pero gusto kong sabihin, alam ko na marami sa inyo ang hindi ako gusto. Bakit tayo magpapaututo sa kanya? Bumas ka dyan. Anong po ang mga tinagsasabi mo? Alam ko na sa tingin ng iba, ako ang sumira sa isang tao na minahal niyo. Sampalin ko siya sa publiko. Ngayon na. Isang pinuno na binigyan ninyo Diba? Yun yun yung matiksag magsapakan sa... Diba? So, alam nyo kung si Pangulong Bongbong Marcos yung gumanon, baka ang dami na sinabi netong mga tao na to, no? Itong mga DDS na to, yung gano'n, mga aamba, mga ano, pero sa kanila, si Tatay Digong nila, no? Gano'n yung asal, no, sa Senate hearing, pero hindi nila kinundinan, natuwa pa sila. Diba? O, tuloy natin. ng tiwala. I am now your enemy and you have to be out. Kaya't hindi ako narito para makipagtalo. Hindi ako narito para ipilit ang sarili ko sa inyo. Narito ako dahil sa bayan natin. War on lies. Ilang beses kong tiniya ang buhay ko para mapatunayan ko ang pagmamahal. War on lies, mga tol. Ibig sabihin, laban po sa mga kasinungalingan nila. No, gera laban sa kasinungalingan no na ginawa noong nakaraang administrasyon. Ko sa ating bansa. July 27, 2003, unang nakilala si Lieutenant Senior Grade Antonio Dollares IV. Isa siya sa mga lider ng mahigit 300 sundalo ng grupong Magdalo na sumugod sa Makati. Pangyayaring tumatak sa kasaysayan at tinawag na Oakwood Mutiny. Ang hiling ko sa inyo ngayong oras na ito ay buksan nyo lang ang isipan ninyo. Hindi ko kayo pipiliting maniwala, pero gusto kong sabihin ito sa inyo. Baka sakaling magbukas ang isip mo. Dahil ang pagmamahal sa bayan, hindi mo pwedeng daanin sa kwentuhan, sa pagpapatawa, sa pagmumura. Madadaan mo ito sa katotohanan. Ito ang buong kwento ko. Noong 2016, nagsimula kaagad ang patayan. Sa bintang na ito, si Edgar Matubato ay tumakas papuntang Maynila at nag-walk-in siya sa Department of Justice noong 2014. Bakit po nandito kayo? Para malaman ng taong bayan ang ginawa namin sa Davao City. Para mabigyan ng katarungan yung lahat, yung namatay ng mga inosente. Siya ay kinwestiyon ng NBI agents, tinitignan kung totoo ang kanyang storya at dito na nga mas lumalim yung investigasyon. Yung lahat ng mga pinangalanan ni Mr. Matubato na mga miyembro ng Davao Death Squad, na mga miyembro rin ng Philippine National Police, ito ay pinatawag namin sa Senado. Itong si Sergeant Arturo Las Cañas, kinalaunan, siya ay umamin na totoo nga lahat ng mga sinabi ni Edgar Matubato at mas marami pa siyang sinabi tungkol sa Davao Death Squad. I would like to ask for an apology and an understanding of what I had said because I'd like all the testimonies of Edgar Matubato against myself. Sila talaga ang nag-organisa nung Davao Death Squad under Mayor Rodrigo Duterte. At ang mga sinalaysay nila Edgar Matubato at Arturo Las Cañas ang mga naging basihan ng unang communication na naisampa sa International Criminal Court. Ito ay nung panahon na naging miyembro tayo ng ICC nung November of 2011 hanggang March of 2019. Si Arturo Las Cañas, masasabi ko na meron siyang photographic memory. Kaya nung siya ay in-interview na ng ICC investigators, isang linggo siyang na cross-examine. Sinubukan talaga, balibalik talaga. So, ibig sabihin mga tol, noon pa pala nag-iimbestiga itong ICC, doon pa lang sa mga kaso sa Davao. Diba? So, ganun nakatagal pala yung investigasyon ginagawa ng ICC. No, dito sa mga kaso na to ng mga Duterte o ni Digong o ni dating Pangulong Duterte.
rin yung kanyang testimonya, pero pare-parehas ang lumabas na mga detalye. Ilang mga specific cases ng murder ang isinama niya sa kanyang 186-page affidavit. Kung sino yung mga miyembro ng hit squad, sino yung nag-drive ng getaway vehicle, gamit na pagpatay, ganun kadetalye ang kanyang affidavit. Kaya dahil dyan, siya ay naging star witness. Sa report ng The New York Times noong 2017, nasa kustodiya na raw ng ICC o International Criminal Court si Las Cañas na nagbibigay proteksyon sa mga testigo. Lalo na doon sa panahon na mayor si Duterte. Ngayon ko lang po sasabihin, meron pa pong isang hitman na nauna ng nagpunta sa ICC ng Witness Protection Program nila. Parehas ang sinabi nila. Kaya solid ang ebidensya po doon ng kaso ni Duterte. Nung presidenta na si Duterte, ang sinasabi ni Las Cañas, ando doon siya nung binuo yung transition from the Davao Death Squad to the National Death Squad. Yung template sa Davao, kung paano nila ginawa, ganun din ang gagawin. Meron silang reward system. Ito ay paniniwala nila na sila ay nakakatulong sa lipunan, na nililinis nila yung mga dumi ng lipunan. Akala nila, lahat ng yun ay totoo. Kaya doon sila nagtatanong, ano ba itong nangyayari talaga? Lumabas ang sagot noong 2003, noong nakilala ni Mr. Las Cañas si Michael Yang, Sammy Uy, at Charlie Tan. Ito ay inendorso sa kanila ni Duterte na poproteksyonan nila. Nakita nila na itong mga Chinese na ito nag-i-import ng mga chemicals na pangbuo ng mga ito ay nag-i-export papunta sa ibang bansa. Mr. President, you ordered the of Mr. Alan C. along with the 10 other companions. That is not true. That is the job of the police. Lumalabas doon sa salaysay ni Arturo Las Cañas. Hindi alam ni Duterte na bago nila ay nakausap pa niya yung pinakang pinuno nung siyam na Chinese workers na si Alan C. na ang boss nila ay si Michael Yang at yung kanilang mga passport ay na kay Michael Yang. Another important observation, Mr. President, Alan C. said that his passport was taken by the operatives, while the 10 others, ang sabi po nila, hawak ng employer nila, and the employer was named as Michael Yang. What can you say about this? Nothing to do with it. Wala akong pakialam dyan. Yun na nga ang lumalabas na pinoproteksyonan na sikreto ni Duterte. Ang involvement niya sa isang drug lord sa Davao. Noong 2016, nung naging presidente, si dating Pangulong Rodrigo Duterte, isa sa mga unang appointees niya ay si Michael Yang bilang economic advisor. Kaya dito, magtataka tayo, bakit isang Chinese citizen ay gagawing economic advisor ng isang presidente? Kinalauna, nakita namin kung bakit niya to ginawa para masabi niya sa buong bürokrasya, sa AFP, PNP, PDEA, na protektado niya ito, tao niya ito, si Michael Yang. Noong 2017, ito na ngayon si Colonel Asierto. Siya yung Captain Asierto. So parang merong pinagtatakpan, no? Kaya pinoproteksyonan na itong si Michael Yang. Parang ganun yung sinasabi dito, no, ni dating Senator Trillanes. 'Di ba? So pinwesto niya si Michael Yang para mas maproteksyonan niya. Parang ganun, no, yung sinasabi dito ni Trillanes. Na nag-raid noong 2004 doon sa laboratory sa Davao City. Binalikan niya itong kanyang asset na nagbigay sa kanya ng info tungkol dun sa laboratory na yon at sinabi na si Michael Yang isa rin sa nasa likod dun sa laboratory doon. So, ibig sabihin, itong economic advisor ni Duterte, isang drug lord. Nung panahon na yon, hindi alam ni Colonel Asierto ang ugnayan ni Michael Yang at ni Duterte, kaya gumawa siya ng report. Nais niyang impormahan ang iba't ibang ahensya na ang malapit na advisor ni Duterte ay isang drug lord at baka hindi ito alam ni dating Pangulong Duterte. Kinalaunan, nung nalaman ni Duterte yung report ni Colonel Asierto, binaliktad niya. Nasangkot sa illegal na droga ang malapit na kaibigan ng Pangulo na si Presidential Economic Advisor Michael Yang. Tinukoy ni Asierto si Yang at isang Alan Lim na nasa likod ng nadiskubre nilang malaking laboratory sa Davao noong 2004.
Sabihin mo, yung Michael Yang lalabas ni Asierto. Yan, totoo. Humingi ng tulong si Asierto sa isang religious group dahil may plano umanong ipaligpit siya sa halagang 15 milyong piso. Si Colonel Asierto ngayon ang pinagbintangan na isang drug lord at siya ay pinapapa sa publiko. Sa takot ni Colonel Asierto, siya ay nagtago hanggang ngayon. Siya na rin ay isa sa mga titistigo sa International Criminal Court. Sa madaling salita, habang pinapamuka ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang mga sa iba't ibang pushers, dealers, yung mga Chinese chemists na galing sa ibang na nasa loob ng kulungan na ito ay naisalaysay dun sa Quad Committee hearings. Nasa likod pala nito ay i-import nila ang mga sa pamamagitan ni Michael Yang, Charlie Tan at Sammy Uy. Ito ay dinadaan sa customs para makontrol nila ang supply galing sa ibang bansa. Merong isang beses yung sa magnetic lifters, nakita na mismo ng mga K9 positive na merong pero at binabaliwala ni Duterte at ina-arbor kung sino man. They were assuming that for those metal magnetic contained, so the borehole, there was nothing there. It was pure speculation. Ayon sa PDEA, naabutan nilang butas at walang laman ang lifters dahil naipusulit ng malabas ng warehouse. Kaya ni isang drug ay walang nakasuhan dun sa mga tonetoneladang mga na-import na. Ang nagpapacilitate nitong lahat, una-una si Pulong Duterte, ang kanyang son-in-law na si Mans Carpio, ang Customs Commissioner Nicanor Faeldon, at iba pang mga personalidad na nakadikit kay Duterte mismo. Ang nangyari ngayon, ang mga hindi kasama dun sa kanyang sindikato, hindi totoo ang war on drugs. Ito ay ginawa lang ni Duterte para panglihis dun sa intensyon niya na i-monopolize or i-control ang trade dito sa bansa. Kung may totoo lang maski isa, I will hang myself in front of you. You can summon, I will sign a waiver, all banks. Will the former president be okay that if we draft the waiver now instead of tomorrow? Will you be fine with that, Mr. President? Anong kapalit, sir? Hindi. Sampaling ko siya sa publiko. Hindi, wala naman. Hindi, ngayon na. Lulo mo kaya. Isa sa na-discover namin na mga impormasyon, ito ay naibigay sa akin noong 2016 ay yung bank accounts ni Duterte at ng kanyang pamilya. At ang nilalaman nito ay nakakagulat. Nakita namin na daang-daang milyon ang pumapasok sa mga accounts ni Duterte. Joint account si Sara Duterte at si Pangulong Duterte. Every 6 months, may pumapasok na dividendo galing kay Sammy Uy papunta sa accounts ni Duterte, ni Sara, Baste, Pulong at Hanilet. Lahat ito tumototal ng 40 to 55 million every 6 months. Buong pamilya ng Duterte ay kumikita. Dahil sa impeachment case ni Sara Duterte, ang mga bank accounts na ito ay lalabas at makikita ninyo na si Sammy Uy ay nagbibigay ng pera kay Sara Duterte at buong pamilyang Duterte. Ang buong paniniwala natin na si Duterte ang pinakang galit sa illegal na. Pero ang katotohanan, siya pala ang may pinakamalaking dito sa Pilipinas. Ito pong mga impormasyon na to ay nakalap namin. Hindi po ito gawa-gawa at nakita natin ito ay nasuportahan nung kaso mismo ng International Criminal Court. Hindi magsisimula ang kaso ng ICC kung yan po ay gawa-gawa lang. Napakagagaling po ng mga investigador dyan. Hindi ka pwedeng gumawa-gawa lang ng kwento dyan. Hindi lang ang kinasangkutan ng sindikato ni Duterte. Nandiyan na yung Farmally at yung iba't ibang pinagkakitaan nung isama na rito yung Sinovac na vaccine na tinubuan nila ng 2,000 piso bawat isang vial at umorder sila ng 50 million vials. Sa madaling salita, 100 billion pesos ang kinita sa isang transaksyon nito. Ito rin ang dahilan. Grabe, 100 bilyon. Mga tol, saan napunta yung 100 bilyon na yun? Diba? So parang sinasabi dito ni Trillanes na sa bawat galaw
no ni dating Pangulong Duterte, no iba yung pinapakita nila no sa publiko na ginagawa nila, pero beyond that kumikita sila, no nagkakapera sila do sa bawat ginagawa nila. Parang ganon no yung sinasabi dito at gustong palabasin ni Trillanes, diba? Grabe pala, no? Kung bakit pinigilan nila ang pagpasok ng Pfizer at Moderna at inuna nila yung pinakamahinang klaseng vaccine para sa mga Pilipino. Nandiyan na rin yung mga mask, personal protective equipment, yung face shield, yung mga ventilators, yung mga rapid tests, yung RT-PCR at iba pang mga gamit nun. Yung inaakala ninyo na natulungan kayo noong panahon ng pandemic, ang totoo nito ay pinagkakitaan pa tayo. So, yun nga yung sinasabi natin, no, na sinasabi ni Trillanes, no, yung gusto niyang iparating dito o ilabas, no, na akala ng mga Pilipino, akala natin, no, na natutulungan tayo ng maayos, pero yung pala pinagkakitaan, no, nagkapera sila, sila Duterte, si dating Pangulong Duterte, no, ganun yung sinasabi dito ni Trillanes, mga tol. Ang sindikato ni Duterte rin ang nagpasok ng mga pogo sa Pilipinas. Ito alam natin to na sila yung nagpasok ng mga pogo dito. Kaya nga itong si Attorney Harry Roque rin, di ba, nasangkot diyan sa pogo, usaping pogo na yan. Itong pogo ay naging pugad ng iba't ibang krimen. Human trafficking, cyber pornography, money laundering at iba pa. Na-discover nga dito sa mga Quadcom hearings na lumabas yung mga pangalan nila, Alice Guo at iba pa. Makikita natin dito si Michael Yang ay kasama sa Pharmally, kasama rin siya sa Pogo at kasama siya sa Makatuwid. Ang pinaglingkuran ni Duterte ay hindi Pilipino, hindi kayo, kung hindi si Michael Yang ng China. Sa mga nagsasabi na ang lahat ng mga nangyaring ito ay isang political na away between Marcos at Duterte, 2017 pa lang ay final ko na ang kaso. Yan, yung sinasabi natin, no, na nag-file ng kaso, no, ay etong si Trillanes. Pa po sa pwesto si President Marcos. Halos 8 taon na inimbestigahan ito ng ICC. Nabunga lang ito ngayong panahon na presidente si President Marcos. Hindi po ito panggigipit kay Duterte, kundi isa po itong katunayan na mayroong hustisya sa mundo. Kaya patuloy ko pa rin itataya ang buhay ko para sa inyo. Dahil alam ko, punong-puno tayo ng pangarap na gusto nating magbago ang bansa natin. Kaso nga lang walang tumatayo, walang nakikipaglaban, at walang totoong nagmamahal. Masakit man tanggapin, Pilipino tayo, pero binababoy tayo. Kaya ako ito pinaglaban. Na kahit itaya ko ang buhay ko, hindi ko tatalikuran ang pinangako ko sa inyo. Grabe, no? So, masyadong nasyak ako dun sa masyadong malaking pasabog na to, no, ni Trillanes. Mga tol, ano masasabi niyo dyan? I-comment sa ibabaan yung mga opinion at atin yung pag-usapan. Alright? So yan, muli kita tayo sa ating next video upload. Ito ang inyong Kuya Mobs sa Mobs TV. Peace. I'm out.